Change is coming na rin daw maging sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Mawawala na kasi ang inaabangang magagarbong kasuotan tuwing SONA. Sa halip, business attire na lang daw ang susuotin ng mga mambabatas. May report si Tina Panganiban Perez. Madalas kinukumpara sa isang fashion show o red carpet event ang nakaraang State of the Nation address o SONA ng isang Pangulo. Pero change is coming sa kauna-unahang SONA ni Pangulong Duterte. Ang matunog na magiging susunod na speaker, si Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez, sinabihan na ang mga kapwa-kongresistang ang suotin, simpleng business attire na lang. Total di naman daw party ang pupuntahan nila. At para na rin daw matutukan ng tao ang magiging mensahe ni Duterte, maging ang mga hihingi niyang ipasang batas sa pagbubukas ng Kongreso. Napakaganda po ang panukala ng ating speaker. Alisin na po natin ang red carpet. Ang kinatawan ng Ifugao na si Representative Teddy Bagilat, mas gusto sanang magsuot ng bahag tulad ng suot niya sa kanyang oath-taking. Silang mga taga-Ifugao raw, talagang ipinagmamalaki ang kanilang formal na kasuotan. Siya ang dapat natin talagang pagbigyan ng pansin sa ngayon, but hopefully in the future, no? It's making a statement of pride in your identity. Change is coming din kaya sa paraan ng pag-uulat ng Pangulo ng kanyang SONA? Moderno na po ang ating mga komunikasyon. Kahit sa Davao, kahit saan po siya, ay respeto po natin kung yan ang kanyang magiging desisyon. Tradisyon na kasi magpunta ang isang presidente sa batasan para humarap sa joint session ng Senado at Kamara habang sa labas ay mga militanteng nagrarally. Sa konstitusyon, nakasaad na haharap ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular session ito. Pero di naman sinasabi kung sa batasang pambansa lang ito maaaring gawin. Masyadong imaginative yan. Lahat ng SONA talaga doon sa joint session ng Congress. Saan man gawin, paano naman ang kanya magiging talumpati? Di pa masabi na Malacanang kung gaano kahaba ang State of the Nation address ni Duterte. Pero sa kanyang mga speech nitong nakaraan, madalas mag-adlib lang si Duterte. Minsan pa nga niyang piniling huwag basahin ang prepared speech at mag-adlib na lang. Tina Panganiban Perez, GMA News.